What's up guys? IETB iOS News and update muna tayo ngayon. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! What's up guys? So ito na yung bagong iOS 17.2. So ngayon na pag-uusapan natin ay yung mga features na binago dito or mga dinagdag sa iOS 17.2. So unang babanggitin ko sa inyo ay itong mga widget. So ito yung mga bagong widget ngayon. So merong isang bagong widget sa clock at meron namang tatlong bagong widget sa weather. And dito guys sa weather app, pag pumunta tayo dyan, ayan, click lang natin yan. And then dito sa pinakababa, ayan yung moon. So, pwede natin siyang i-click. And then ito, pwede nating ibahin. Ayan, so pipili tayo per day. Kung ano yung magiging itsura ng moon. Ayan, December 20, December 21, 22. Ayan. So, dito, December 27, full moon tayo. Ayan. So, guys, ayan, nakikita na siya ngayon. Ayan. So, next na pag-uusapan natin, guys, ay sa iMessage. So sa iMessage guys, meron silang idinagdag na bagong feature. So ito yung add sticker. So kiklik lang natin tong message. And hold lang natin. And then ayan, meron ng add sticker. Ayan guys, yung mga sticker or pwede ring memoji. Ayan. So bibigyan ko kayo ng sample. Itong heart. Ayan. So ayan na guys, nakalagay na yung sticker. Instead of reaction, ayan, sticker. And then next na pag-uusapan natin guys ay itong journal. Actually guys, itong journal ay hindi ko pa siya masyado na-explore dahil hindi naman ako mahilig mag-sulat sa journal. Pero ayan guys, yung isa sa bagong application dito sa iOS 17.2. And then guys, meron akong isang ipapakita sa inyo na feature na dinagdag nila dito sa iOS 17.2. Ito yung binago nila about kay Siri. So ngayon guys, mauutusan na natin si Siri para i-record yung mga health data natin. For example, ilalag natin or ipaparecord natin kay Siri yung weight natin or yung blood pressure natin. Hey Siri, log my blood pressure. My blood pressure is 120/90. Done. O yan guys, nakita nyo na nilag na ni Siri yung ating blood pressure. So ngayon guys, ang iuutos naman natin kay Siri ay yung sa weight natin. Hey Siri, log my weight. Okay. My weight is 255 pounds. So ayan guys, makikita nyo na nilag na ni Siri yung ating weight. Depende yan guys kung ano yung ipapautos nyo kay Siri. So ngayon hindi na natin kailangang i-type. Pwede na nating utusan si Siri para sa Siri na mismo ang magsusulat nun sa health app nyo. Speaking of battery life naman guys, itong iOS 17.2 sa ngayon ang pinakamagandang iOS 17 version. Bukod sa mas mabilis siya mag-perform, mas matagal din ang battery life niya compared sa iOS 17.1.2. So next na pag-uusapan natin guys ay yung sa wallpaper. So ngayon guys, nilabas na nila ulit or ibinalik nila yung live wallpaper. So ayan, punta lang tayo dito sa wallpaper. Ayan, so makikita nyo yung mga wallpaper natin dyan. And then dito sa collections, ito na yung bago or ibinalik na live wallpaper. So, pwede tayong pumili ng mga styles. Ayan. And then, kapag tinagilid natin yan, gagalaw yan dahil nga live wallpaper siya. So, ibinalik na nila ulit itong live wallpaper. So, pag-usapan naman natin guys, yung mga bugs na na-experience ko pa rin dito sa iOS 17.2. Unang-una guys, yung bug na na-experience ko pa rin dito ay yung sa notification. Guys, yung delay sa notification ay hindi pa rin naaayos hanggang ngayon.
talagang delay pa rin, lalong-lalo na kapag Messenger yung gamit natin. And then next na bug na pag-uusapan natin ay yung sa call. So ito guys, meron din akong na-experience na bug dito sa call. Usually kapag magka-call tayo, ayan, andito ako ngayon sa contacts and then kiklik ko tong call. Ayan, walang nangyayari. And then message, ayan, meron. Pero pag call ang pipindutin ko, ayan, wala talagang nangyayari. As in, wala talaga. Ayan. So ito yung isa sa bug na na-experience dito sa iOS 17.2. And then next sa pag-uusapan natin ay yung bug pa rin sa call. Ang lumalabas guys kapag tumatawag tayo, di ba, ay calling. Pero minsan, na-experience ko na nasagot na yung tawag, pero ang nakalagay is calling pa din. Instead na magra-run na siya ng number or minutes kung ilang minute yung call. So, isa rin yan sa bug na na-experience ko dito sa iOS 17.2. And last na bug na sa ngayon ay na-experience ko guys is minsan nawawalan ako ng signal. So, dalawang signal ang nawawala sa akin. Isang sa physical SIM at isang sa eSIM. As in, wala talagang signal. Ayan yung mga bugs na na-experience ko dito sa iOS 17.2. And then guys, yung sa Geekbench performance naman, ayan, so sa CPU benchmark and CPU history, ito yung sa 17.2. Ayan yung score natin sa single core and then sa multi-score is 5,128. Ito yung sa CPU benchmark result. So, ayan, iOS 17.2. And then, sa ating GPU naman, eto, 16,605 yung ating benchmark result. So, yun guys, hanggang dito na lang. I hope na nagustuhan nyo itong iOS 17.2 review natin. Abangan nyo yung mga susunod ko pa na iOS news and update about sa mga beta. And kung di pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo dito sa channel ko para lagi kayong updated once na nag-release ako ng bagong video. And kung hindi pa kayo nakaka-join sa group natin sa Facebook, join lang kayo sa iOS Pilipinas. Ilalagay ko na lang din yung link sa description nitong video na to. So guys, hanggang dito na lang. See you on my next video.